So for today's video, magre-review tayo ng Tapo C200 Wi-Fi camera. So ito guys, ang brand nito is TP-Link. So alam naman natin na yung TP-Link is well-known brand pagdating sa mga gadgets and sa camera din naman. So i-review natin siya kung ano yung mga kasama sa box, kung paano siya i-install, yung mga basic guys, i-discuss natin sa video ito. So kung kayo guys ay naghahanap ng Wi-Fi camera, so ito guys, i-review natin itong Tapo C200 para magkaroon din kayo ng idea kung paano ba siyang gamitin or convenient ba siya and friendly para sa mga users tulad natin. So stay tuned lang sa video na to and may other videos din tayo kay Tapo, so pwede nyo rin panoorin guys sa channel ko. So i-unbox muna natin ito. So sa mga mag-unbox, be careful lang din sa mga gagamitin natin mga matatalim na bagay. So sa case na to, ginamit ko yung parang kutsilyo. So yan. Ako kasi guys, hanggat maaari, iniingatan ko din minsan yung box kasi once na nagkaroon ng problem or defect tong ating nabiling Tapo or kahit na anong gamit man, as long as maayos yung box, mas madali nating ipapalit ito sa seller. Basta nakita ng seller na iningatan mo naman siya talaga and hindi mo siya basta-basta lang pinagsisira. So madali natin maibalik yan in case lang naman nagka-problem or factory defect. So for this case, wala naman siya naging problem. So ito yung laman niya guys. So meron dito, ito yung pinaka stand niya or kung saan mo siya pwedeng i-connect. And syempre yung Tapo camera. So yan guys, ito yung Tapo camera, Tapo C200. So sa ngayong taon na to, I think na yung Tapo is nag-update siya ng mga operating system niya. So mas may mga nadagdag na features compared nung time na to. Pero yun naman guys is advantage lang din ng mga model na to. So yan, kung mapapansin yung Tapo guys, napaka-slick ng design and maganda siya sa mata. So kahit na ilagay nyo siya sa bahay, hindi kayo mapapahiya kasi nga yun, napakaganda naman ng design nito. And isa pa, well-known brand siya, so okay na okay siya sa quality. TP-Link. So ito try natin siya ngayon, paanda rin. So yan, camera up. So pagtaas ng camera, makikita nyo dyan yung card slot niya for SD card. So itong Tapo C200, ang kaya talaga niya is 128GB. Pero ako for safety, ang ginagamit ko lang is 64GB. Kasi may mga nabasa din ako sa mga comments na nag-try ng 128. Pero ang naging problem is yung memory card. So malaki nga yung memory card mo. Kung hindi mo naman may-save yung mga videos mo doon sa SD card, wala rin. So ako, nag-save lang ako dito sa 64GB. And isa pa guys, isa pang tip. Okay tong memory card na to kasi hanggang ngayon naman gamit pa rin namin. Pero may mga ibang memory card na mas okay siya, especially sa mga outdoor. Kung outdoor nyo siya ilalagay. So, ang Tapo camera guys, hindi siya pwedeng mabasa. Ang meaning lang ng outdoor is ilalagay nyo siya sa terrace nyo na may bubong. So, kasi syempre may time na mainit yung terrace natin. So, maganda, meron mga SD card na mga high durability. Yun yung bilhin nyo guys para sa mga gantong camera na ilalagay nyo lang sa labas. So kung indoor lang naman, no worries naman, okay naman na to. So yan guys, lagyan natin siya ng SD card. So careful lang din sa paglagay. And pag na-access nyo to sa phone, may makikita kayo na nagka-error siya. So ang meaning lang nun guys is pinapa-reformat si memory card. So pag nag-reformat siya, okay na yun. So for the setup, first is download natin yung app na Tapo sa ating Play Store or App Store. So for this case, meron tayong TP-Link Tapo. So na-download ko na siya kaya medyo mabilis na. So makibabasa nyo, TP-Link Tapo, napakaganda ng rating sa kanya. So isang consideration yun guys sa pagbili ng mga camera. So dito naman guys, gawa kayo ng email address nyo or account. Since bagong lagay ang SD card. Format natin yung SD card, go to settings lang. So, unformatted pa siya. So, formatting. Wait lang natin. So, guys, format successfully na siya.
And yun, kailangan naka-check yung loop recording. Mabilis lang na ipakita. Pero yun guys. So ito yung motion detection niya. May ibang video ako guys para mas ma-detail natin yung mga ibang part pa. Meron akong ibang videos na pwede nyo panoorin. So for this one, mas mabilisan lang. So ito naman guys, try naman natin yung camera niya. So try natin siya ng day mode. So try natin i-scroll pa left. So yan. Mapapansin nyo guys, mabagal lang yung pag-ikot niya. Pero okay lang yun kasi syempre, though minsan may mga gusto kayong mabilisan na may lipat or matignan, okay lang din naman ng mabagal para at least hindi rin mapuwersa yung camera. May option naman para mapabilis yan, pero sa akin okay na yung gantong bilis, yung default niya lang. So try natin yung down, try din natin yung right naman syempre. So ganyan yung quality niya guys kapag mga tong oras na to, 1:00. So almost 2 PM na to. So napakalinaw. And try naman natin siya ng night mode test. So for night mode test, ito tinry ko siya ng 21:55 or ano oras ba ang 21:55? 9:55 or almost 10 PM na rin to. Tama ba? So yun guys. Kung mapapansin nyo, maliwanag pa din. Kung may mga tarpaulin kami dito sa left side, makikita nyo basang-basa mo siya. So ganun kaganda yung camera na to. Even at night. Etong night mode test na to guys, walang ilaw nito dito sa pinakalabas. Ang ilaw lang is nandun sa terrace. So yan guys, malinaw pa din siya. So may mga options dyan, auto, day mode, and night mode. So tinry ko siya day mode ng night. So day mode siya sa settings, pero gabi natin siya tinry. So yan yung tsura niya. May part na magkakaroon ng blurred. Yan. Though colored siya, pero dahil madilim na at gabi na, makikita yung blurred na. So ito naman, day mode test at night nang walang ilaw. So ganyan na siya. Halos wala na kayong makita. So kaya ang maganda pa din guys is ino-auto nyo yan. Para automatic siya nagda-day mode or nagda-night mode. So sinet ko siya ng auto, yan. Luminaw siya guys, di ba? Parang nagkaroon ng night vision. Ang ano mo lang dito, hindi siya colored, pero at least makikita mo yung mga tao. May mga times guys na tinry ko maglakad ng ganyang kadilim, wala na akong makita dyan. Pero itong camera na to, since meron siyang night vision, makikita mo pa din. Yan. And usually naman yung camera natin, kailangan natin yan madalas guys gabi. Lalo na yung mga hindi natin unusual sound na narinig na sa labas na instead na lalabas ka pa, yung camera na lang yung titignan mo. And kailangan yung camera din, syempre, na kailangan na tulad nito na may night vision siya. Lalo na kung walang ilaw. So, yan, napakalinaw guys. Goods na goods. Then guys, appreciate nyo yung quality niya during night mode. Ang maganda pa din pala dito sa Tapo camera guys is pwede mo siyang iikot-ikot. So, unlike yung mga nakasanayan natin na camera na one way lang or kung saan mo lang siya tinutok, doon lang siya. Ito guys, kaya mo siyang paikot 360. So, yun yung advantage niya. So, isang camera lang, kaya mo nang tignan yung paikot ng bahay mo. So, may mga settings din tayo guys para mas mabilis mo siyang mapailipat. Mayroong mga marks na magsaset ka ng lugar, tapos lalagyan mo lang ng note kung anong place yon. Para pag pinindot mo yon, automatic yung camera babalik dun sa sinet mo na yan. So yan, like yan. So ito guys, mapapansin nyo, likod na to. Ito talaga mas madilim pa to kaysa sa harapan. Pero nakikita siya. So basta ang pag-set lang ng camera or pag setup ng camera guys, ipi-place nyo siya doon sa lugar na pinakamarami siyang mag-a-access. Like, pag inikot nyo yung 360 na camera niya is mas marami kayong makikita. Iwasan yung ipwesto yung camera doon sa mga, ang likod niya is wall na wala kayong makikita. So, itong side namin na to guys, ito yung pinili ko kasi ito yung pinakamaraming ma-access. May kita yung likod, yung harapan, yung side, and yung paikot talaga guys.
Thanks for watching, guys.